Magandang araw po sa bawat isa po sa atin, sa ating mga kaibigan, mga kasamaan po. At ngayon po ay nalalapit na po ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Ano po? Bagamat sinasabi po na wala naman po talagang eksaktong date ito kung kailan po dapat nating i-celebrate ito, pero po isang paggunita lamang po ito ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Hindi po ibig sabihin na kapag tayo po ay nag-celebrate nito ay sinasabi po natin na ito na po talaga ang araw ng kapanganakan ng ating takilang tagapagligtas, ang Mesiyas ni ating Panginoong Hesukristo. Ano po? So wala po talagang naisulat sa Biblia. Ano po? Pero ngayon po, dahil tayo po ay buong sangkalaganapan ng sangkakristyanuhan, tayo po ay pinagdiriwang, nais po natin ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po, ito pong dakilang kaligtasang ito, ang araw ng kapanganakan ay pagsiselebrate po ito ng majority ng sangkakristyanuhan. Ano po, dito sa buong mundo. Ito po ay ang pagsilang ng ating Mesiyas, tagapagligtas, si Jesus. Ano po? Siyang ating takilang tagapagligtas at manunubos. Ano po? Sabi nga po sa araw ng Kapaskuhan ay pinagdiriwang po natin ito ang pagpapatawad. Ano po? Sabi nga po, dapat daw po tayo ay mabuhay ng puspos ng pag-ibig. Ano po? Life full of love. Ito po ang kailangan ng sangkatauhan sa ngayon. Ano po? Paano ba tayo masabi po natin na talagang tayo ay umiibig sa ating kapwa? Ano po? Sabi nga po ng Efeso 4:32, sabi dito, sa halip maging mabait kayo at mauwain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano po? So ito po yung sinabi ng Apostol Pablo na dapat daw po tayo maging mabait at maging maawain sa isa't isa. Ano po? Kung tayo po ay nagsasabi na kumikilala tayo sa Diyos at tayo po ay Kristiyano, kailangan pong makakitaan sa atin yung kabaitan. Kailangan pong makita sa atin yung pagiging maawain sa isa't isa. Ano po? Hindi lamang po ito pagpapakita dahil nalalapit na po ang Kapaskuhan natin na dapat tayo magpatawad, magmahalan, magpatawaran kung hindi ito po talaga yung nais ng Panginoon sa atin. Ano? At sabi nga po dito, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Pinatawad po tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya po wala po tayong masasabi, madadailan pa sa ating Panginoon na hindi natin kayang magpatawad. Kasi una nang ipinadama ng Diyos, una nang nagpadama ang Panginoong Hesus ng kanyang pagpapatawad po sa atin, nung tayo'y makasalanan, nung siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan na tayo dapat ang maparusahan, pero siya mismo ang umako ng kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po? So, pinatawad po tayo ng Diyos. Kaya nga po hindi natin pwedeng sabihin na hindi ko kayang magpatawad kasi naranasan po natin ang pagpapatawad ng Panginoon. Ano po? Kung hindi tayo napatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, hindi po natin kayang magpatawad. Ano po? So, gaano man po yung kalakito. So, sabi nga po, ito yung nagiging hadlang, nagiging sagabal upang hindi maging maligaya, masaya, at hindi natin masunod yung nais ng Panginoon. May hindrance, may blockage po. Ito yung kawalan natin ng pagpapatawad. Ano po? Sabi dito, magpatawad kayo sa pamamagitan ni Kristo. Ano po? Ito po yung nais ng Diyos. Magpatawad po tayo, lalong-lalo na po ngayong Kapaskuhan. Ipadama po natin yung ating pag-ibig, ipadama po natin yung pagpapatawad natin sa ating mga mahal natin sa buhay, sa mga nagkakasala sa atin. Ito po talagang diwa ng Kristyanismo. Sabi nga po ng Panginoon, ibigin natin yung ating mga kaaway. Ano po? Si Jesus, tayo ay mga kaaway ng Panginoon dahil sa ating pagsalangsang, dahil sa ating mga kasalanan, pero pinili ng Diyos na tayo patawarin. Pinili ng Diyos na maging kaibigan tayo dahil mahal niya tayo. So, ang susi po ng pagpapatawad ay dahil sa pag-ibig. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin kayang ibigin ng ating kapwa. Paano nga, sabi nga ng Panginoon, paano natin masasabing iniibig natin ng Diyos kung yung ating kapwa na nakikita natin ay hindi natin maibig? Paano pa kayang Diyos na hindi natin nakikita? Paano natin siya iibigin? Ano po? So sabi ng salita ng Diyos, kung tayo napuput sa ating kapwa, tayo po ay tayo po ay hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos. At sabi ng Bible, napakasakit po, mamamatay taong may pagkapuot sa kanyang kapwa. Ano po? So, nais ang Panginoon
na tayo po maipadama natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Ano po ito yung nais ng Diyos? Kung ito po ay mangyayari sa lahat ng tao, sa buong sangkatauhan, ay wala na pong sigalot. Ito po yung problema, kawalan ng pag-ibig. May issue tayo sa mga digmaang ito sa labas ng bansa dahil ang tao ay wala na talagang pag-ibig. Ano po, ito na yung kulang sa tao. Ano po? So, kung tayo po ay magbabalik loob sa Panginoon at padadama po natin ito, ay talaga masusunod po natin yung kalooban at kautusan ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain tayo at advance Merry Christmas po. Salamat po. God bless you all.